Hello guys, eto katatapos lang uli sa trabaho, medyo pagod, overtime, pero kailangan. Yan talagang buhay, mahirap, kailangan magsikap para sa pamilya. Tanda na po, masasakit ng mga kasukasuan. Kaya doon sa mga nasa Pilipinas, no, yung may pamilyang nasa ibang bansa, sana pag tumatawag sila sa inyo, sagutin nyo kaagad, o kaya kumustahin nyo naman kahit through messenger, kasi mahirap po talaga yung pagiging OFW. Malayo ka sa pamilya. Mabuti na lang po ako, mapalad ako dahil narito na yung mag-iina ko. Namimiss ko lang talaga yung mama ko, mga kapatid ko. Pero buti na lang mababait sila dahil kahit na anong gipit meron sila, hindi sila nagsasabi o nahiya silang humingi ng tulong. Hindi katulad nung kwento sa akin ng kumpare ko. Natatawa ako no? May kumpare po ako sa Saudi na schoolmate ko. Sabi niya sa akin, pare, yung asawa ko pag malapit na sweldo ko, ang sweet sa akin. Tapos yung anak ko napaka lambing, sabi ganun. Pero pagkakapadala ko at tumawag ako, alam mo, sagot ng telepono, the number you dialed is not yet available, please try your call later. Samantalang nung hindi pa raw nakakapagpadala, abay ang lalambing daw eh. Pero nung makuha na yung pera, hindi na makontak. After 2 days yun, nag-message na, nakaalala uli kasi kulang pala yung pinadala. Ay nako, buhay. Huwag naman po sana tayong ganyan, ano, sa ating mga mahal sa buhay sa abroad, kasi hindi naman po sila namumulot ng pera. Pinaghihirapan po nila yun, sobra. O alam nyo lang ho, yung iba nga po dito sa Italia, di na halos nakakakain ng tama sa oras eh. Nananakbo na habang kain-kain yung tinapay niya kasi hinahabol niya yung bus para doon sa isang part-time niya. Tapos ang mahirap pa, kapag may dumaing sa Pilipinas at hindi na pagbigyan, masama ng loob. Kesyo nagbago na, kesyo nakarating lang ng ibang bansa, hindi na makakilala, mali po kayo doon. Hindi po sila nagbago, kayo po yung nagbago, sa totoo lang. Masyado kayo yung nag-expect ng unexpected. Kung alam nyo lang yung buhay dito sa ibang bansa, nilalahat ko na kung saan lupalo pa man po, ano? Ang OFW po ay hindi po napakadali. Ang pagiging isang OFW po ay napakahirap. Buwanan pa yung sahod. Hindi po katulad dyan sa Pilipinas, minsan may 3 times a month, ano, sasahod ka or kinsenas katapusan. Dito po sa Italia, isang buwan bago ka po sumahod. So ibig sabihin, bago mo pa mahawakan yung sahod mo, naipangutang mo na pambayad ng mga boletino o bills. Sa English, boletino po dito. Pero yung iba hindi po yun naiintindihan kasi siguro hindi pa nila naranasan mag-abroad. Kaya ako, maswerte po talaga ako dahil may mga kapatid ako nakakaunawa sa akin sa sitwasyon ko. Minsan ako pa nga yung mag-o-offer ng tulong, sila pa yung tatanggi. Ang papayo nila, mag-ipon ka, huwag mo kami alalahanin, nakakaraos pa kami.
Sana all ganun, ano? Sana lahat ng kamag-anakan ng ibang OFW katulad din sa mga kapatid ko, sa nanay ko, na hindi lang aabuso. Dahil ang dami, marami po akong kilalang ano eh, yung mga natataranta na pagka tumawag na yung nasa Pilipinas kasi kailangan ng ganito, ng ganyan. Hindi nila naiisip, hindi ganun kadali ang kumita ng pera dito. Yung mga mahal nyo po sa buhay na nasa abroad, hindi po yan mga ATM machine na pag kailangan nyo mag-withdraw, sa kanyo lang sila maaalala. Ba't di nyo kaya subukan kumustahin sila? Kung okay na yung, okay ba sila? Hindi ba sila nagkakasakit? Nakakakain ba sila ng tama sa oras? Hindi yung kakamustahin nyo pagka may babayarang bills, pag may kailangan. Huwag naman pong ganun. Napakahirap po ng buhay sa ibang bansa. Yung malayo ka sa sarili mong bayan, napakahirap po. Kung may choice lang kami, mas pipiliin po namin dyan. Wala lang po talaga eh. Kaya sana nananawagan po ako sa mga pamilya ng OFW na may katikasan po ang, pasensya na po kayo sa salita ko, no? Pero minsan yun talaga eh, matigas ang mukha. Nakakala mo tumatay ka ng pera dito sa ibang bansa. Huwag po kayong ganon kasi napakahirap po. Dapat pakalagahan nyo po. Kung padalhan po kayo ng pera, budgetin nyo po ng ayos. Hindi yung pagkakatanggap po ninyo ng pera para kayong one day millionaire. Kung kaya nyo ilibre yung buong barangay, ilibre nyo pa kasi pasikat. Nasa fast food chain kayo, nasa Jollibee kayo, yung kamag-anak nyo rito kumakain ng pasta to, no? Pasta bianco. Alam nyo ba yung pasta bianco? Yun po yung pasta lang, nalalagyan mo lang ng olyo at asin at konting sili. Kayo dyan ang sasarap ng kinakain ninyo, tapos pinaghirapan isang buwan ng mahal nyo sa buhay, ubusin nyo lang ng isang araw. Nakakalungkot isipin na may mga ganun, ano? Pwede lang palit tayo ng pwesto. Pasensya na po kayo, naaawa po kasi ko to sa ibang mga kapwa ko OFW na minsan inaabuso pa ng mga amo. Dito sa Italia wala naman pong ganun, mababait po sila. Pero yung mga kakilala ko kasing sa Saudi, at alam naman po natin yan, madalas mag-viral. Naaabuso sila dahil sa pagbabakasakali nila na may taguyod yung pamilya nila, mabigyan ng magandang buhay. Ito namang si pamilya, kung hindi magloko ang asawa, ang mga anak mag-a-addict pa. Hindi man addict, gastador, na para bang ganun na lang kadali pulutin yung pera ng mga mahal nila sa buhay. Alam nyo, dito sa Italia, kung yung ibang umuwi dyan, buhay senyorita, dito po katulong sila. Hindi po ako mayabang na tao na magpipiling, ano, dahil dati na rin ako naging ganyan. Dati na rin po ako parang ang yabang ko, yung tipong umutang po ako, ano, 6 na taong kong babayaran, ginastos ko lang ng isang buwan kasi mayabang po eh, pasikat po ako eh, hindi naman artista, pasikat, hindi naman mayaman, piling. O edi ano, nga pagdating po ng Italia, bayad utang sa loob ng 6 na taon, isang buwan kong ginastos, edi masaya, at least sikat, di ba? Yan po yung realidad. So ngayon natuto na po ako, ayoko na pong umutang dahil wala namang mapapalayong kayabangan eh. Pakatotoo na lang. Basta naaawa po kasi ako sa iba. Ako maswerte ako talaga kasi may maunawa. Ako nga naiya sa pamilya ko dahil hindi po ako nakakapagpadala ng tulong. Bakit? Kasi sa gastusin pa lang po namin pamilya rito, kulang pa eh. Eh di ganun din po yung iba na
pumilit lang talagang maibigay yung luho ng pamilya nila. Siguro ginagawa nun talagang ano na, halos wala nang pahinga, full time sa ano, mga trabaho. Siguro ilang amo para lang sikat, maibigay lahat para sa inyo. Pero hindi nyo alam yung pagod na dinadanas nila, yung lipas ng gutom, kung ilang beses silang nalipasan ng gutom. Sana wag naman po tayong ganun. Sana maalala nyo naman po yung mahal nyo sa buhay na hindi kailangan may hihingin kayo para maalala nyo. Kamustahin nyo sila, lagi nyo silang kausapin. Kasi yung mga karamihan po ng OFW, yung homesick na homesick, mensahe nyo lang nakakapagpalakas na sa kanila eh. Kaya ako, yun po yung pakiusap ko. Baka mahalin nyo po yung nasa ibang bansa yung mga kamag-anak na nagpapakahirap para sa inyo. At doon naman po sa mga marunong mag-appreciate, saludo po ako sa inyo. Lagi nga sinasabi ngayon, sana all, no? Sana all, ganun. Kaya lang may iba talaga, iba eh, feeling. Kapag abroad lang yung mahal nila sa buhay, akala nila mayaman na sila, marami na silang lulustayin na pera. Hindi ko ganun. Pakaingatan nyo po sa mga susunod po na pinadalhan kayo ng mahal nyo sa buhay. Baka mahalin nyo, ingatan nyo yung pera. Huwag yung pagkakuha nyo ng pera sa Western o kusang padalahan eh, unreachable na yung phone nyo. Mari-reach na lang pagka minsan kayo pa mag-message dahil kulang. Huwag pong ganun. Kahit na wala po kayong kailangan, kumustahin nyo po sila dahil napakalaking tulong po sa kanila yun. Pagdasal nyo lagi yung kanilang kalusugan, malaking bagay na po yun. Yung ipag-pray nyo sila palagi na nawa maligtas sila sa mga anumang kapahamakan, sa bigyan sila ng kalakasan. Malaking bagay na po yun. At yung sabihin mo, Nay, ate, kumusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Nakaka-relieve po yun ng pagod nila eh. Wag puro pera. Wag puro pangangailangan. Pag naalala nyo lang sila kasi may kailangan lang kayo, ipadama nyo naman na mahal nyo sila, hindi yung perang ipadadala nila. Sa totoo lang, sabihin ko sa inyo yung iba kung bakit nagkakaroon na lang ng nawawala na ng komunikasyon. Kasi naiisip nila, nahihiya na silang tumawag pag wala silang ibibigay, pag wala silang may tutulong. Kasi doon nyo lang din sila naaalala eh, pagka may hihingi kayong tulong. Alam nyo ba yun? Kaya sila tuloy hindi na makapangumusta kapag wala silang maibibigay. Kasi yun yung nakasanayan nila. Nakukumustahin nyo lang sila pag may maibibigay na sila. At pag wala kayong pakialam kung ano nangyayari. Bato-bato sa langit ang tamaan, magbago, huwag magalit. At sa mga talagang nagmamahal sa mga tulad naming OFW, maraming salamat po sa inyo. Salamat po ng maraming sapagkat mahal nyo po kami. Meron lang talaga. Ako nga eh, may puhunan lang ako, hindi ako magtsatsaga rito. Kaya lang no choice na eh. Nandito na ang mga anak ko, asawa ko. Tsaka mahirap sa Pilipinas pag wala kang business. Kaya magtsatsaga. Wala akong magawa kundi magtsaga. So guys, yun lang ang paalala ko. Mahalin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa. Huwag kayong mag-focus dun sa may padadala lang nila. Kasi ang kaligayahan nila yung makakumusta sila. So yun lang guys.
God bless po sa inyong lahat.